Okay guys, welcome kayo dito sa ating crypto co trading natin. Ang ating content ngayon ay ipapamiliarize natin ang Gate.io crypto exchange. Okay, so itap natin ang ating Gate.io crypto exchange. Okay, so ito yung home. Scroll down ninyo, makikita natin ito. So ito yung ating profile. Ito yung pipindutin natin kapag bibili tayo ng crypto via P2P. Itap nyo lang yung asset nyo kung ayaw nyo makita yung pondo ninyo, and then punta tayo sa baba. Okay, so dito tayo, scroll up natin. So pwede nyo ilagay dito yung mga, dito makikita yung mga favorites nyo, yung mga nilagyan nyo ng star, gaya ng BTC. Yan naman yung mga asset natin na na-trade natin, and then yung spot. Okay, so yan siya. Ngayon kung paano maglagay ng star, so kunyari itong GUSD, hanap tayo ng walang star. Kunyari itong Doge, lagyan natin siya ng star, Doge. Then tap natin, then trade, pindutin natin, and then pindutin natin yung candlestick. Yun. So pipindutin natin yung star para papunta siya sa favorites. Yun. So nakita natin add to favorites. Okay, so arrow back natin sa top, arrow back. Yan. So ito naman tayong kapag magbabay tayo sa spot to, then lagyan natin yung amount ng Doge o kaya amount ng USDT. Kung magbebenta naman tayo, ito ipindutin natin. Okay, so ito yung candlestick. Okay, so ang isa na ipapakita ko sa inyo ay paano tayo pupunta sa trading view. Okay, so trading view, pindutin natin yung candlestick, tapos ay burahin muna natin yung mga para malinis, at yan, mamaya ay maglagay tayo. Burahin muna natin sila. Ayan, so malinis sa Doge. So punta tayo ngayon sa paglalagay ng paano natin ilagay yung ating trading view. Ito, trading view, naka trading view tayo. So itap nyo ito, yung parang settings na yan, and then chart type, trading view. Yung light mode is kung gusto natin na maging black, piliin natin yung dark mode, light mode. Okay, so ganun siya. So mas gusto ko yung white, kaya naka light mode ako. Okay, so kung gusto nyong piliin, pag itap natin yung trading view, makikita niya yung basic at saka yung trading view, no? Yung basic, pag yung basic din yung makikita yung automatic na merong resistance level at saka support level. Sige, itap natin yung basic para at least meron tayo. Yan. So yan, no? So ito natin makikita yung kapag itap natin yung SRL or support and resistance level, magkakaroon siya ng magbibigay siya, may automatic na magbibigay siya mismo ng kung saan yung support at kung saan yung resistance level. Okay, yan siya. So sa 1 hour. Ngayon kung pipindutin naman natin yung 4 hours at 1 day, magbabago rin yung kung saan yung support and resistance level. So itap natin yung 4 hours. Yan. So makita ninyo sa 4 hours, ito na, nagbago na yung kanyang
resistant level, no? So nandito na, tapos nandito na. Ganun din kapag pinindot natin yung 1 day, magbabago na ulit yung ating resistant and support level. Support, resistant level. Okay, kung pumunta naman tayo dun sa MA, so pag napindot yung MA or moving average, yan, so napindot, so ito yung ating moving average. Yung EMA naman, yan, and then yung Bollinger Bands, yan, SAR, yan, kayong MACD, kung itap natin yung MACD, ito MACD, moving average convergence divergence, yan, oscillator naman ang mga tawag dyan, no? Tapos yung ating KGD and then RSI, okay, stochastic RSI. So yan yung mga indicators na makukuha natin sa basic. So ngayon punta tayo sa trading view. Okay, tayo sa trading view. So tap natin yung settings, then more, then itap natin yung basic type dito. Sa basic, tap natin yung basic, then pinutin natin yung trading view. Okay, yan. So ito yung trading view. Para maglagay ng mga indicators, itap lang yung indicators para makapaglagay ka. Okay, tap natin yung trading, yung indicators, then dito sa search button, diyan tayo magsa-search. Kumbaga, lagay natin yung Bollinger Bands. Ayan. So Bollinger Bands, tap natin yung Bollinger Bands, yun, meron na tayo. Then moving average, select natin ulit yung moving average, and then yan, meron na tayo. Kung makikita nyo, yung moving average saka Bollinger Bands is nasa isang ano lang sila, isang box, no? Ayan, nandito lang siya magkasama, hindi kagaya yung ibang exchange, nandito yan siya. Kagaya kung parang itatap natin yung MACD, kung lagyan natin siya ng MACD, yun, check natin yung MACD. Ayan. So dito maglalagay yung, sa ibang mga exchanges dito maglalagay yung moving average. Samantalang ito nandito na siya sa loob, no? So isang maganda na pagcha-charting yan, gaya ng ginagawa ko, is kapag pumapasok ako sa trade, is yan, ang tinitignan ko kasi pagka yung meridian ng Bollinger Bands is nasa up na yung candlestick, minsan pumapasok na ako niyan. So maganda rin yung confirmation mo kapag nakita mo rin na nag-crossover yung MACD. Ayan, so palakihin natin, subukan natin palakihin para ayan, makita. Ayan, so ayan, then yung MACD, subukan natin siyang pataas. Ayan, hati sila. Okay, kung gusto nyo namang palakihin para pag nagbabasa kayo, itap nyo naman ito. So itap natin yan. Ayan, so ito ihahati ninyo, hawakan nyo lang yun siya dyan para ayan, okay, so ganyan. Then dito sa mga number, dito kayo mag-scroll down or scroll up dyan para ma-settings nyo yung yan, ganyan, scroll down nyo yan, pagpalakihin, scroll up, okay, so ganyan. Tas dito rin sa scroll down nyo, ayan. So yung sinasabi ko,
na yung meridian is nasa taas na, no? Yung meridian ng Bollinger Band. Yan. Nasa taas na yung candle. Isang maganda na babantayan nyo para pwede na kayong pumasok. Tapos nakita nyo pa dito sa MACD na nag crossover, napakaganda na pumasok. Okay, kunyari pag nakapasok tayo dyan, dito ka nakapasok banda, pumasok ka na dito, pero pinonfirm mo muna, dito ka confirm. So kung dito ka kasi nag-confirm, so kumbaga ito, hindi ka pumasok dito, pero malamang pumasok ka niyan kasi nasa ibabaw na yung candlestick, di ba? So okay na yan, pwede nang pumasok. So kunyari diyan ka pumasok, tignan natin kung magkano yung possible na trinic profit mo. Okay, so diyan ka pumasok, yan sa price na yan, sa 0.21, and then nagbenta ka dito 40%. So 40% yung pinapit mo kay Doge. So kung dito ka nakapasok, wait, yan, so dito ka nakapasok, so 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, sa 6 days ka nakapagbenta within 40%. So imagine mo kapag nabantayan mo itong strategy na ito, kumita ka. Okay, so yan lang muna yung ating tutorial ngayon para maging familiarize kayo at kung paano ako i-trade. Okay, so maganda mag-research kayo kasi hindi ito financial advice, kundi maganda na mag-research kayo kung ano yung mga ilang mga indicators na possible na maging sa inyo, maging profitable kayo or maging successful yung mga trading nyo, sapagkat ang video na ito ay lang for tutorial and educational purposes only. Mas maganda na mag-research din kayo. I-research nyo kung paano tumatakbo ang mga ito, at kung makita nyo na okay, yan, gamitin nyo yung mga technical indicators. Okay, so maganda kung nagtitrade kayo, spot lang kayo kasi medyo safety sa spot, basta dun sa mga top 10 to top 20 na mga crypto yung mga iti-trade natin. So yun lang yung aking magiging tutorials sa araw na ito, guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan na i-like, mag-comment kayo at mag-subscribe dito sa ating channel. Bye-bye!